We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod din mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Naga City Price and Coordinating Council, BFP asin DTI Camarines Sur nagkondusir nin sorpresang inspeksyon sa mga establishmentong nagtitinda nin Christmas lights. Mga dapat tandaan kan mga parabakal sa pagbakal kan nasabing produkto. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Mantang nagraranian kapaskuhan, nagdatakol naman ang mga tinitinda mga pandekorasyon arog kan Christmas lights. Katakod kay ini, kaibanan ng compositive na pinapanginotan kang Naga City Price Coordinating Council, BFP asin DTI Camarines Sur. Sorpresang ininspeksyon kan grupo ang mga establishmento sa Naga City na nagtitinda ng Christmas lights. Maot kayag maasigurar kan mga otoridad na compliant ang mga establishmento nagtitinda kan na sambitan ng mga produkto sa standard na pinapasunod kan gobyerno. Kasi pagka substandard si mga products, pwede ni magkausa ng pagkasulo, pagdanyar sa mga properties. So maray na araw kiti nagkakaigo kitang regular na inspection para maibitaran si pagkakaigo ng mga substandard mga produkto. Mayo man na nakumpiskar ng mga substandard na Christmas lights sa nasabing sorpresang inspeksyon kung ikukumpara kan nakaaging taon. Liwat man ay nabisuan kan mga otoridad ang mga parabakal na dai magpadara sa baratong presyo asin hilingon kung may product safety standards asin ICC stickers ang mga ini. So, in summary, ICC and PS Mark ang mahihiling nindang quality marking. So, pag nahiling nila ito, makakasiguro sinda na talagang di kalidad ang produkto kasi nag-agi ini sa appropriate testing. Sa mga igwaman ng pailo na ginamit na kan mga nakaaging taon, dapat man subuot na itest ngunaan mga ini antes liwat na gamiton. Bago tayo ito girare gamiton, hilingon ta sa mga wires ninda. Kung brittle na, tapos sa mga lights kung da ipabasted, kasi saro iyan na magkukuskik kasulo. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga ginusing paroy kan pirang paraoma sa Pamplona, Camarines Sur, haros piga alamag na makalihis na din itulos mabunag kan magparauran kan mga nakaaging aldaw. Siring na sitwasyon, may dikit man subuot na bentahe para sa mga nagtatanom ni black asin red rice sa banwaan. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica. Kate, mayo pa nin ipigluluwas na datos sa ngunyan ang Department of Agriculture Bicol dapit sa danyos na ipigdarakan pagparauran kan mga nakaaging aldaw sa sektor kan agrikultura sa rehiyon. Alagad ang pirang mga paraoma makakasabi na subuot na kalugihan ang ipigdara kaini sa indang paghahanap buhay. Pasado alas 8 nin aga kasubago kan magliwanag na ang porsyon kan kalangitan asin magluwas naman ang saldang. Ang mga paraoma sa sitio Kuntod kan Barangay Patong, Pamplona, pahidali naman nabunag kan sa indang mga ginusing paroy na haros sarong semana nang nakaluom sa sako o natatahuban nin trapal, ninhuli sa dagos-dagos na pag-uran. An ibangani sa mga ini, piga-alamag naman. Basa-basa nga ni si paroy mi, pati itong bunag, maitom na, ay si banhi mi, maitom na po, hindi na dato pwedeng itanom. Paano ito mama? Hanap na lang kami? Hanap na lang po kaming banhi, itong hali sa, sa DE. An 61 anyos sa si Tatay Renato. Nagtanom na kuta liwat nin paroy ka Nobyembre 13. Alagad suminaktuman na nagparauran. Kayaan bagong sa buwag niyang paroy, enterong nalapa. Ngunyan, nagbubunag na naman siya nin pantanom. Baka sakali, kung makatiming, salamat. So, kung umuran naman, yun naman, panibago naman kaya kang paroy. Ay iyo, grabe ang gastos.
Lalo na ngunyan ang gasoli, ang krudo, mahalon. Inabot naman in oran sa umahan ang nasa 7 sako nin ginusing paroy na inikan Pamplona Esperanza Riverside Agriculture Cooperative. Kan mahakot na pasiring sa buunagan. Sarong semana pang natahuban nin trapal nganing dai mauranan. Ang resulta, maitom ng mga paroy asin mainit na temperatura sa irarum. Nag-iitom po siya dahil medyo mayo mo asin may mga duot po ning ano. Pag may mga duot po ang paroy, madali siyang mag-init. Kasabay na po siya sa pag-itom kang paroy. Nasa 60 to 70% na sa naman subuot kainian mapapakinabangan. Lasi inaan mamumulinong bagas asin kung maipabakal man, mas barato sa kantidad na 35 pesos na sana kada kilo. Black asin red rice ang mayorya sa mga pigtatanom kan kooperatiba. Sa mga siring kaining pagkakataon, nahihiling manindaan kagayunan o bentahe ka napili nindang produkto. Kung arugan sa puti na nag-iitom siya, yung red ma'am is red din talaga siya. And yung black din siya. Dahil mayo siya ma'am epekto pag abot sa kulay. Padagos man kaitan paglaom kan mga paraoma na magdagos-dagos na ang mainit na panahon sa mga masunod na aldaw nganing makatapos naman sinda kan pagpapaalang sa mga ginusing paroy. Sunod naman kay nindang pigaandaman ang liwat na pagtanom para sa sunod na cropping season. Asin kasabay nga ni kaini ang pagirumduman kan Department of Agriculture na mag-file sinda nin crop insurance. Biski kaya igwanin El Nino, day man nawawaraan posibilidad na magbagsak ang makusog na uran asin pwede man madanyaran ang mga umahan asin tanuman. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, medyo mababawasan ang pag-uran sa dakulang parte kan nasyon, alagad kaipuhan pa man giraray na maging alerto. Shearline man giraray asin ang duros amihan, ang padagos na makakaapektar sa nasyon, kasabay kan posibilidad nin localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang pag-uran sa bilog na Bicol Region. May tsansa man nin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. 591 sa 1,183 na nagkandidato sa nakaaging barangay and SK election sa Naga City nakapagsumitir na nin SOSE sa COMELEC. Mga kandidatong dai pa nagsusumitir nin SOSE, ine-enkaminar kan komisyon na magsumitir na hasta sa Nobyembre 29. Uya ang report ni Chris Novello. Ngunyan pa sana nakapagsumitir kan sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE si Celso Julia kan Barangay Panikwaso, Naga City. Kinapos man subotan sa inako ang boto kan nakaaging barangay sinsanggo ng kabataan elections. Alagad minaray man ginara niya makapagsumitir kang nasambitan ng dokumento. Grabe sa trabaho, saka nagtatanong-tanong, kadakol na gigibo sa harong asin. Katakod kay ini, nasa kabang apasa na kaya kan mga nagkandidato kan nakaaging pirilian ang nakapagsumitir ning SOSE sa COMELEC Naga. Kadaklan subot sa mga ini ang mga nanggana sa kakatapos pasan ng pirilian sa barangay. Ang SOSE ay ang dokumentong dapat isumitir kan mga nagkandidato, mapagana man o daog pagkatapos kan pirilian kung sa nakapalaman digdian kabilog ang gastos, magyang donasyon na naresibi kan sarong kandidato o sarong political party. Sa Naga as of today, November 23, 591 out of 1,183. Kaya itong halos kabanga naman itong nakapile. Pinal na kaya asin mayo ng extension ang pagsumitir ng SOSE na matatapos sa Nobyembre 29 sarong bulan makalihis ang pirilian. Mientras tanto, pigaan naman kan komisyon ng pagpupuon kan voters registration sa maabot na bulan na Enero sa masunod na taon para sa mangyayaring 2025 local and midterm elections. Kaibanan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang atras abanteng sitwasyon kan pondo para sa rehabilitasyon kan Daet Airport sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Naglalaom ngunyan ang provincial government na marirealisar na ang patrabaho. Nagbisita naman ang pirang representante kan Department of Transportation sa nasambitan ng lugar. Ang bakong marhay na kudal, lumang mga pasilidad asin haliput na runway ang pira sa mga nagiging ulang sa pagbubukas kan Daet Airport. Sa ngunyan, igwa na sa buot ni nakatagamang 100 million pesos na pondo para sa gigibo na rehabilitasyon na pupunan sa taong 2024. Piglalauman man na mabukas ang nasambitan ng eroperto sa enot na parte kan 2025.
Again, uulitin ko po, ang airport po ay tuloy na sa pamamagitan po ng pagtutulungan. Ginagawa na po nila yung plano. Ang ginagawa na po nila ngayon at pag nagawa na po yung plano, ipipresenta ko po yan sa inyo, lalong-lalo na po sa publiko. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan padagos nga pag-aalburuto kan bulkang mayon, nagpupunaman subuot sa pagbaba ang mga aktibidad kaini kung ikukumparar sa mga nakaaging bulan. Sa datos kan FIVOC sa nakaaging 24 oras, nakapagrehistro nin 111 rockfall events asin sarong volcanic earthquake. Aldaw nin Lunes ka nakarehistro man nin ashing events sa bulkan na alagad diin na ini nasundan pa. Sa ibong kaini, nagpapadagos man subuot ang pagbulos kan lava asin crater glow kan bulkan. Sa ibong kan pagbaba kan aktibidad kaini, nasa alert level 3 pa man giraray ang bulkan asin mayo pa subuot ni nahihiling na rason ang FIVOC para maibaba ang alert level kaini. Sa ngayon po, hindi pa namin maibababa dahil every now and then, nagkakaroon tayo ng mga pyroclastic density currents or mga uson. And patuloy pa rin yung paglabas ng lava. And yun nga, every now and then, nagkakaroon ng mga paglabas ng abo. Mga barangay sa Banwaan ning Karamoan, Camarines Sur, pigtawan nin direktiba kan LGU na mas paiguton pa ang kampanya kontra dengue. Diskarte kan pirang Bicolano tanganing makalikay sa dengue sa tuyang aramon sa report ni Jessica Calinog. Liwat na nakarehistro nin kaso kan dengue sa Banwaan nin Karamoan, Camarines Sur ka nakaaging semana. Tulos man na nagtaon ning direktiba ang lokal na gobyerno sa lindong kansarong memorandum na magkaigwan nin anti-dengue task force ang gabos na barangay. Mas pahigoton ang monitoring kan dengue cases sa indang lugar asin magtaon nin amay na interbensyong medikal sa suspected cases. Sa datos kan DOH Bicol Center for Health Development, nagkaigwanin 802 dengue cases sa bilog na rehiyon poon kan Enero 1 hasta Oktubre 28, 2023. 0 to 5 years old ang kadaklan sa mga naapektaran kan helang. Edad 3 hasta 19 man ang mga nai-report na nagadan na uminabot ng 5 mga individual sa laog nin 10 bulan. Minsan naman subuot na nabaretaan nin dadyoan ang pagkakaigwan nin dengue outbreak sa pirang barangay kan Pasakaw. Kaya pirmi naman subuot sindang nagpapasiguro urog na tabarahaon man an sa indang lugar. Lalo si dikit-dikit na uran ngunyan ma'am, talagang malamok. Nagririnig kami ma'am kada hapon si mga naistakan si gulong naistakan pigtataob si mga may mga tubig man pigtataraob mi. Tapos si mga maati na mi sa basura na lang ma'am para dai na maistakan. Hali sa dating 4S, 5S strategy naman ang pigtutulod ngunyan kan Department of Health kontra dengue. Search and destroy, self-protect, seek early consultation, support fogging, asin sustain hydration o pirming pag-inom nin malinig na tubig. Importante subuot na obserbaran ini, nganing maibitaran ang huma kan dengue outbreak. Kasi yung kapitbahay mo lang ang magkaroon, pati yung kapitbahay pwedeng magkaroon din kasi yung kagat ng lamok po yan eh. Yung kumagat sa iyo at kumagat sa akin, carrier na yon. Pag kumagat siya sa ibang na medyo mahina yung resistance niya, kakaroon na din siya ng mahahawa siya. Mayo man subutin kaso ning dengue sa ngunyan sa Banwaan nin Pasakaw. Alagad ang mga residente, pirming dapat na maging rigmat asin magpasiguro. Ninhulit at tig-uran man o tig-init, anhuma kan dengue, daiman nawawara. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.
Arestado ang 2 persona na imbelto sa pannahabon sa sarong tindahan sa barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Sigun sa report, pasado alas 2 nin maagahon kan mag-atake ang mga suspetsado kung sa inako akaini sa tindahan ang sarong bag na igwang laog na mga importanteng bagay. Apara sa bag nalalay pa kan mga sospek ang iba pang personal na gamit asin grocery items na kinakarkulong nasa 55,300 pesos ang kabilugang kantidad. Makaliis Marisa na nawawara na ang bag, tulos na nag-report sa mga otoridad ang biktima na nagresulta sa pagkakadakop sa 2 sospek, kabali na ang sarong menor de edad. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek, mantang pigahanap pa ang 2 nakadulag. 17,000 na aksidente sa tinampo sa bilog na Bicol Region na irehistro kan LTO asin PNP sa laog nin 9 na bulan. Papel kan man iba-ibang sektor sa pigtutulod na zero road crash sa rehiyon, aramon sa report ni Jessica Kalinog. Sa datos nakapot kan Land Transportation Office Bicol, hali sa PNP Bicol Regional Investigation and Detective Management Division, nasa 7,851 na road crash incidents ang nangyari sa bilog na rehiyon poon Enero hasta Setyembre 30, 2023. 16,000 sa mga ini ang nagresulta sa damage to property as in physical injury. Nasa 200 man ang may nagadan. Alagad kung ikukumparar sa datos ka nakaaging taon, mas hababa na ininin nasa 15% sigun sa LTO Bicol. Nakatulong po dito yung information education campaign. Medyo naghigpit po yung requirements sa pagkuha ng lisensya. Ay nakakatulong din po yon kasi mandatory po yung pagkakaroon ng pag-aaral sa mga nagmamaneho, lalo na po yung mga bago. Padagos man ang pag-opresir kan opisina nin libreng theoretical driving course sa district offices. Sigun pakiranses, ang simpleng pagkuha nin lisensya asin pagpaparehistro kan mga lunadan, dakula man subuot na bagay sa pagsyertong makalikay sa aksidente. Urog na ang pagrekisa kung nasa tamang kondisyon ang pigagamit na lunadan. Halimbawa, nagka-problema tayo sa signal light, paano po malalaman ng kasunudan natin sa sasakyan na magsisignal tayo? So kapag ganun po may failure sa signal light, possible accident po yung mangyayari. Zero road crash ang pigtutulod kan LTO sa inman na lugar sa nasyon. Alagad nganing marealisar ini kay puhan subuot ang multisektoral o tabang kan gabos na sektor kan komunidad. Road safety sa laog mismo kan eskwelahan man ang pigtutulod kan pirang grade 11 UMS students kan Tabaco National High School sa Albay. Ini ang nakalatag sa saindang proyekto na nakagana kan enot na pwesto sa ginibong Safer Schools Pioneering Road Safety Innovation Contest kan University of the Philippines National Center for Transportation Studies. They found out that almost half of our students, personnel, external stakeholders that coming out of the school na nagda-drive po, ay na-found out po nila na wala po driver's license. So, from that idea, na-conceptualize po kami ng solution how to solve this problem. Included po dun yung, as I've said, yung network and club. Then we will partner up with the LTO for a free theoretical driving course. Then implement a school traffic plan. Kasama po dun yung entrance and exit, signages, parking, pedestrian lane, and vehicle lanes. Naglalao man sinda na makalihis maimplementar sa saindang eskwelahan, lugod gibuhon man ini sa iba pang mga eskwelahan sa bilog na rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, mapuna ang proof of purchase promo kan GMA. Ang kapuso bigay premyo panalo season 8. Mga parabakal asin sari-sari store owners ang pwedeng magpadara nin entries asin may chance na manggana nin papremyo. Sa primerong pagkakataon, mapanaon nin 1 million pesos tax-free na grand prize. May chance kamong manggana nin daily asin weekly cash prizes asin 1 milyong piso sa grand draw. Mapuun ang official sending of entries sa November 25, 2023 asin madurar hasta February 2, 2024. Para sa participating Mercury Drug branches, pwede man kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Let's do the BPP. Bumili, padala at may chance na maging panalo ka.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Outpatient Extension Program kan Naga City, pig-aprobitsaran kan nasa 300 na nagenyo. Pira sa mga nag-aprobitsar kan libreng konsultasyon, agrangay ang halangkaw na blood pressure. Uyan report ni Chris Novello. Sa edad na 59 anyos, daw may iniinom na maintenance, agrangay man girari ni Ellen kan Barangay Bagong Bayan Sur Naga City, ang halangkaw na blood pressure. Aminado man ini na nasa dugo na kan sa indang pamilya anhelang na hypertension. Kung minsan po, araw katong sarong taon na January 8, inatake ako kato, nag 200 ang dugo ko, nag 160 an over. O, pag sige lugog po kung kayang trabaho, nagmamaray-maray, kundi pag nasobra naman garo akong kapagalan, maatake na naman. Sigon sa sarong doktor, posibil magresulta sa mas malalang sitwasyon ang alta presyon, urog na kung mapabayaan. Probably yan sir, hypertensive encephalopathy, may impending stroke si pasyente. May mga nahiling po kayan pasyente ang BP 240 over 140, nagkukurumbulsyon po yan. After a while kayan, paralyzed na po sila. Sigon sa mga doktor, day dapat ipapasipara kan publiko ang simpleng paglangkaw kan blood pressure. Ninhulit may ining pinipiling edad. Apwera kan stroke, may papasubot na madalang komplikasyon ang pagkakaigwaning high blood pressure, siring kan heart enlargement, heart attack, dementia asin iba pa. Kaya patanid kan mga doktor, magkaigwa ng healthy diet, pag-ehersisyo asin pag-iwas sa bisyo, nganing malikayan ng hypertension. Kasubago kan ginibo sa Barangay Bagong Bayan Sur ang Outpatient Extension Program na obhetong mairani pa sa komunidad ang accessible healthcare sa mga nagenyo. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Paggamit ni Mercury sa minahan sa Paracale, Camarines Norte, langkaba pa man giraray sa ibungkan pagpapabisto na sa mga minero kan mercury-free gold processing. Pagkakahelang kan pirang minero sa lugar, pigtutukdong rason ang paggamit kan nasambitan ng mineral. Uya ang report ni Rosie Nieva. Sarong forum ang kinundusirkan artisanal and small-scale gold mining sa Banawanin, Paracale, Camarines Norte. Obheto kaini naliwat na ipangapudan sa mga minero sa lugar na punduhuna ang paggamit ng mercury para sa gold processing sa mga minahan. Nadiskubre kaya na hasta sa ngunyan, langkaba man giraray ang nagagamit kaini daw pigtukdo na sa inda ang mercury-free gold processing na nagagamit sa nanin dikit na cyanide asin amino acid. Sigon sa pirang minero, kinakaipuhan kaya ng dakulang kantidad para sa nasambitan ng bagong sistema, bakong arog kan mercury na mas mapapadali ang sa indang pagproseso. At willing po kaming sundin yun. Kanya lang, mahirap i-regulate yung mga nagmimina na hindi legal. Hindi natin sila mababantayan na gumagamit ng asugi. Sa ibong nalado kinumpirmar kan dating Municipal Health Officer kan Banawan na nasa 36 na mga minero ang presenting pigtututukan kan LGU makalihis tamaanin helang na tuberculosis. Nagluluwas man subuot sa ginibong pag-aadal, nagabos na ini anigwang dakulang porsyento ni mercury o asuge na nakahalo sa saindang dugo. Apwera kaini, igwapanin anom na umboy sa nasambitan ng Banwaan na positibo man sa helang na cerebral palsy. Hindi naman po ganun ibig sabihin yung risk naman, hindi lang naman nakaangkla doon sa ulo, nakaangkla po yun sa dugo, sa ihi. Para sa lokal na gobyerno kan Banwaan, preparado naman subuot ang mga ordinansa kan sangguniang bayan na obhetong masolusyonan na ang nasambitan ng problema, alagad kaipuhan man giraray ang kooperasyon kan publiko. Gusto natin palawaking impormasyon sa mga magkakabod na hindi ito para kung kanino. Para sa kanila. Kasi sila yung unang maapektuhan kung sakali. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Apat hastas 9 na oras saan mamamate ang brownout sa aga, Nobyembre 24 sa pirang lugar sa Camarines Sur asin Naga City. Apektado kan 4 na oras na power interruption ang bilog na Banwaan nin Bombon.
pirang lugar sa Banwaan nin Kanakman asin Calabanga, Camarines Sur. Makondusir ang Kasureko 2 nin transfer of load sa power transformer kaini sa Barangay Kipayo, Calabanga. Mantang makondusir man nin relocation asin retrieval na apektado kan road widening ang kooperatiba sa Feeder 12 kan Naga City na makakamati man nin 9 na oras na brownout. Ang maabot na simbang gabi sa Banwaan nin Pili, Camarines Sur, mas magiging exciting pa huli sa piglulutong aktibidad kan St. Rafael de Archangel Parish. Puun Disyembre 15 hasta 25, magkakaigwanin bangketo sa Pasko sa gilid na porsyon kan simbahan. Sa Ruining Street Food Festival, kung saan man iba-ibang klase nin mga kakanon ang piglalaomang maiuoprisir sa mga nasambitan o sa simbahan, pagkaaga asin pagkabanggi. 37 mga exhibitors ang target na mapartisipar digdi. Bukas pa man ang registration para sa mga maawot na magpartisipar sa aktibidad. Ang mga partisipante maagi man sa entrepreneurship training kan Department of Trade and Industry, manungod sa food, packaging, and food labels. Manlain-lain na produkto sa Masbate, pigbida sa Albay sa paagi kan Orawa San Masbate o Pride kan Masbate Trade Fair. Si Rosie Nieva para sa report. Dainagin ulang ang mga pag-uran asin pagbaha sa probinsya ni Masbate para daikan mga inimadara asin maibida sa probinsya ni Albay ang sa indang pig-uurgol yung mga produkto. Ini sa paagi kan sarong trade fair sa sarong mall sa syudad ni Legazpi na pinangaranang Orawa San Masbate o Pride kan Masbate. Tampok digdi ang food and non-food products, arog kan mga souvenirs, leather bags, handicrafts, manlain-lain ng mga pagkakan, mga Christmas decoration, asin iba pa. Meron po kaming special carmelado gawa po sa pure na gatas ng kalabaw at saka rice crackers po. Sobrang masarap po, gawa ng Masbate. Yaon man ang magagayo na obra gikan sa mga baon ninyog. Diyan po kami, meron po kaming iba't ibang design, meron din po kaming lampshade. At saka meron po kami pan-display lang sa bahay. Sigun sa DTI, ini ang kainot-inotin nindang pagluwas sa mainland pagkatapos kan pandemya. Kaya laom ninda ang dakulang tabang kaini para makabawi ang mga lokal asin saradit na negosyante sa probinsya. Ito pong event natin ay dinadala namin sa Albay ang aming pong 31 exhibitors para magkaroon sila ng opportunity to showcase their products. Mahalo yan aktibidad hasta sa Aldaw nin Domingo, Nobyembre 26. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 32 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.